Magandang araw sa inyo lahat. Maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Inaanyayahan ko si Joera na manguna sa ating panalangin. Ayun, bago kayo upo ay ayusin niyo muna ang inyong upuan at pulutin ang mga kalat na makikita niyo sa inyong harapan. Sino nga ang kalihim dito sa klase? Okay, Angela, pwede mo bang isulat ang mga lumiban at ibigay sa akin mamaya pagkatapos sa ating klase? Ngayon, bago tayo magsisimula sa ating talakayan, ay magpapakilala muna ako. Ako nga pala si Binibining Julianica Bigan at ako ang inyong tagapagpakitang turo sa Filipino 8. Ngayon, ito ang ating alituntunin sa klase. Una ay makinig ng mabuti, pangalawa ay huwag makipag-usap sa katabi, at pangatlo ay huwag mag-cellphone pag hindi naman kailangan. Ngayon, kung talagang nakinig kayo sa ating nakarang talakayan, ano nga muli ang alamat, Joera? Yun, maraming salamat. Ang alamat, ito ay isang kwentong nagpapaliwanag sa pinagmulan ng bagay, lugar o pangyayari. Ano-ano naman ang mga bahagi ng alamat? Okay, Ashanti? Yun, ang mga bahagi ng alamat ay ang simula, gitna, at wakas. Yun. Para sa aking pangatlong katanungan, ano naman ang aral na makukuha mo sa alamat? Daphne? Ayun, maraming salamat. Ang aral na makukuha natin sa alamat ay ang pagpapahalaga sa kabutihan, paggalang sa kapwa, at pagpapahalaga sa kalikasan. Tunay nga na meron kayong natutuhan sa ating nakarang talakayan. Kaya ngayon ay magkakaroon na naman tayo ng isang gawain na ito ay tinatawag na ako ay pipili ng dalawang mag-aaral sa pamamagitan ng Magic Name Picker. Kung sino man ang mapipili nito ay siyang isusulat ang kanyang magiging sagot sa harapan. Ay magsisimula. Yan, sino kaya ang mapipili ng Magic Box Name Picker? Ayun, si Micaela. Ikaw ang maswerteng sasagot sa ating unang larawan na nakadikit sa harapan. Yun, pwede ka bang tumayo? Yun, Micaela. Maraming salamat. Pwede ka nang umupo. At sa pangalawa naman ay si Jade. Okay, Jade, pwede ka bang tumayo at isulat ang iyong magiging sagot sa pangalawang larawan? Ayun, maraming salamat. Pwede ka nang umupo. Sa aking katanungan, batay sa ginawang aktibidad, ano ang inyong napansin sa nabuong salita? Okay, Jade? Yun, maraming salamat. Maaari ka nang umupo. Batay sa nabuong salita, ito ay ang dokumentaryo at ang radyo. Pansin natin sa nabuong salita, ito ay may iba't ibang kahulugan. Ang iba sa atin ay pamilyar, ang iba din sa atin ay hindi pamilyar. Para sa aking pangalawang katanungan, may ideya ba kayo kung ano ang dokumentaryong panradyo? Mike, maaari ka bang tumayo? Yun, maraming salamat. Ang dokumentaryong paradyo, ito ay isang radyo na naglalayong maglahad ng katotohanang impormasyon tungkol sa isang issue o mga pangyayari sa pamamagitan ng detalyadong malikhaing paggamit ng audio clip. Para naman sa ating pangatlong katanungan, bakit kailangan nating talakayin ang dokumentaryong paradyo? Jason, meron ka bang ideya? Maraming salamat. Pwede ka nang umupo. Bakit kaya kailangan nating talakayin ng dokumentaryong panradyo? Dahil ito ay isang makapangyarihang media na nagpapalaganap ng kamalayan sa isyu ng lipunan na nagdudulot ng mas malalim na pag-unawa sa mga kwento ng komunidad, pagtutulak at pagbabago. Sa pamamagitan nito ay nagiging epektibo ang ating storytelling na ipaparating sa mas mahalagang impormasyon at nagpapapukaw ng damdamin at aksyon ng mga tao. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, ay ilalahad ko muna ang ating layunin. Ang mga mag-aaral ay inaasahan na tutukoy ang dokumentaryong pangradyo at napapalagahan ang paggawa ng dokumentaryong pangradyo sa totoong buhay at nakasusulat na isang wastong dokumentaryong pangradyo.
Ngayon, ano ba ang dokumentaryong panradyo? Ito ay isang programang naglalahad ng katotohanan at impormasyon. Maaaring ito ay isang issue tungkol sa lipunan, politikal o historikal. Upang mas lalo pa ninyong maiintindihan ang dokumentaryong panradyo, ay meron akong ipaparinig sa inyo na isang dokumentaryong panradyo upang mas lalo pa ninyong maiintindihan ito. At katapos ninyo itong marinig, ay magpipili ako ng dalawang mag-aaral na siyang sasagot sa aking katanungan. DZMA, balitang makatotohanan. Tara na at makipag-ugnayan mula sa bulwagang pambalitaan ng DZMA. Narito ang inyong pinagkakatiwalang mamamayag na sina Chan Rizal at Shaik Aquelo. At ito ang kakampi mo. Pinagpalang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga, partner. Partner, talaga namang mainit na isyo ngayon yung pagtaas ng presyo ng bilihin at gasolina na lubhang nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Oo nga, partner. Naku, sabi nga ng iba, mas lalo na ito magpapahirap sa mga mahihirap. Na paano ba ito masusolusyonan ng ating mga politikong nais umupo sa gobyerno? Sinabi mo pa, partner, paano nga ba? Ano ba pwedeng gawin sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin at mga gasolina? Ang mga driver ay umaangal na gusto ng tumigil sa pamamasada. Ang ayuda binigay ng gobyerno ay hindi pa napapasa kamay nila. Naku, kawawa naman ang mga driver. Hindi na nga nila kinikita yung sapat sa pagkain ng pamilya. Mataas pa lahat ang presyo ng mga bilihin. Kawawa ang mga anak na umaasa sa kakarampot na kita ng magulang. Narito ang isang kababayan natin na humihingi ng tulong. Pakinggan natin siya, partner. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po sa pag-imbita sa amin upang maiparating ang aming mga hinaing. Kami po ay nahihirapan na sa pagtaas ng presyo ng halos lahat ng bilihin. Pati na rin ang presyo ng gasolina. Paano na po kaming mahihirap? Lalong mababaon sa hirap. May pag... Sa aking unang katanungan, paano mo pahahalagahan ang dokumentaryong panradyo sa totoong buhay? Okay, ikaw? Kyla? Yun, maraming salamat. Maaari ka nang umupo. Mapahahalagahan natin ang dokumentaryong panradyo sa totoong buhay sa pamamagitan ng pakikinig ng may pag-unawa sa mga issue kung tinalakay nito. Pagkuha ng mga aral mula sa kwento at pagbabahagi ng mga natutuhan sa iba. Sa aking pangalawang katanungan, sa anong paraan nakakaantig ng damdamin ng isang mahusay na dokumentaryong panradyo? Okay, Jason. Yun, maraming salamat. Maaari ka nang umupo. Mahusay na dokumentaryong panradyo ay nakakaantig ng damdamin sa pamamagitan ng makatotohanang pagsasalaysay o emotional na tunog at pagpapakilala ng mga tauhan o sitwasyon na makakarelate sa tagapakinig. Para sa aking pangatlong katanungan, bakit mahalaga ang paggawa ng dokumentaryong panradyo sa kasalukuyang panahon? Leslie? Yun, maraming salamat. Mahalaga ang paggawa ng dokumentaryong panradyo dahil ito ay nagbibigay plataforma para maiparating ang mahalagang issue at impormasyon, nagpapalaganap ng kamalayan at tumutulong sa pagpapalawak ng pag-unawa sa problema na kinakaharap ng komunidad. Talagang marami na kayong natutuhan sa ating talakayan. Magkakaroon naman tayo ng isang gawain at ito ay tinatawag na Tinig Radyo. Kayo ay aking hahatiin sa 4 na pangkat at ang bawat pangkat ay malayong magsusulat ng isang wastong dokumentaryo. Ito yung unang grupo, pangalawang grupo, pangatlong grupo at pang-4 na grupo. Yun, maaari na kayong gumawa ng bilog at magsimula na sa pagsulat at pag-isip. Ito yung magiging pamantayan ninyo sa paggawa ng dokumentaryong panradyo.
Muli, ano nga ang dokumentarong panradyo? Annabelle? Maraming salamat. Dokumentarong panradyo, ito ay isang programa na naglalayong maglahad ng detalyadong impormasyon o tungkol sa isang issue o pangyayari gamit ang panayam, tunog, at pagsasalaysay. Para naman sa aking pangalawang katanungan, paano ito nakakatulong sa ating lipunan? Kim? Maraming salamat. Na nakakatulong ito sa ating lipunan sa pamamagitan ng paglaganap ng kamalayan at edukasyon patungkol sa panlipunan, pangkalikasan, pangkultura at iba pa. Para sa inyong pagsusulit, piliin lamang ang tamang sagot. Then maaari na kayong magsimula. Tapos na ba ang lahat? Maaari nyo lang ipasa ang inyong papel sa harapan. Yun para naman sa inyong takdang aral. Sa A4 bond paper, pipili kayo ng napapanahong issue sa inyong komunidad o bansa. Pagkatapos, gumawa kayo ng maikling script para sa inyong dokumentarong panradyo na sa napiling issue. At ito naman ang inyong pamantayan sa paggawa nito. Ako nga pala si Binibining Juliani Gavigan, ang inyong tagapagpakitang turo sa Filipino 8.